Yan, magandang magnegosyo na nasa puso mo yung ginagawa mo at mahal na mahal mo yung ginagawa mo. Oh, yeah. From small wins to bigger goals, laban lang kahit slow ang takbo. Bawat rocket may chance lumago. Real talk, real dreams, real people. Good vibes, smart moves, all legal. Para sa bawat kawan na may hustle mode on. Ascenso starts here, so Juan Negosyo. Diskarte ng Pinoy, tagumpay ng bayan. Ito ang Juan Negosyo. Welcome to Juan Negosyo, ang inyong go-to guide sa mundo ng diskarte at tagumpay. Hatid ng One Pilipinas. I'm your host, Marik Gal. Dito, we can talk about business, growth, and how can level up your business journey. Dahil naniniwala ang One Pilipinas na ang diskarte ng Pinoy, tagumpay ng bayan. Ito ang Juan Negosyo. Ngayong araw, makakausap natin ang batang negosyante kung saan matapang niyang pinasok ang mundo ng costume making at mundo ng event. Welcome, Mark! Kamusta? Hello, kamusta? Thank you po It's been a long time. Salamat po sa Yan. pag-imbita sa akin dito. Anong tawag ulit sa ang yung negosyo? Mark's Creation, Costume and Event Style. O kamusta naman ang mga, mga pinagkakaabalan natin sa negosyo natin? For now, sobrang busy. Sobrang daming ganap sa event and sa costumes dahil ayun, bumalik na naman ang balik eskwela at nakakatuwa dahil yung mga costumes ay tinatangkilik pa rin ng aking mga dating mga nakakausap at mga kliyente na kahit na ako ay nag-transition sa event, ay bumabalik pa rin sila para kausapin ako at magpagawa sa akin. Kaya sobra akong natutuwa at nagpapasalamat po sa mga taong sumusuport sa event ko, ay sa aking mga costumes. Wow, nice story. So, pero bago natin pag-usapan yung mga success story mo, no, balik tayo sa simula, no. Paano pala nag-start ang pag-costume making mo at pinasok ang mundo ng event? Actually, Sir Marik, nag-start siya talaga sa mga pinsan ko talaga. So, ginagawan ko kasi sila dati ng costume. So, that time kasi, yung tito ko, namatay na, yun. Lagi niya akong tinatawag sa bahay para gumawa ng mga project, ng mga pamangkin ko, ganyan. And nag-start, doon ko na yung aking talent sa paggawa ng costumes and sa pagde-design. And ako talaga frustrated akong fashion designer. Gusto ko talaga maging fashion designer dati. Pero dahil nga sa kahirapan ng buhay, wala tayong sapat na kakayahan para makapag-aral, hindi ako napunta sa ganong klaseng gown talaga yung gusto kong gawin noon. Pero thank God dahil dinala ako ng Diyos sa mundo ng mga costumes. And alam niyo ba, Sir Marik, sobra akong na-amaze kung paano ko nagagawa yung mga costumes na yon dahil magkano lang binibigay sa akin na tito ko dati? 20 pesos, 100. So parang sa part ko parang alam mo yun, parang kaya pa ba? Kaya ko pa bang mas pag-anuhin pa? Yung parang mag-level up pa ako sa mga ganong sa larangan ng costumes. So parang dyan talaga yung origin. Kaya kung mapapansin nyo po, Mark's Creation Costume, inuna ko siya kasi yun yung pinag-ugatan ng lahat, yung paggawa ko ng mga costumes sa mga pamangkin ko. And sobrang thankful dahil umabot na tayo sa ganito, Sir Marik, na hindi ko akalain na makakarating ako sa ganitong punto ng aking negosyo. Sinabi mo kanina, no, costume making kung pag Yes, nag-start ka po. ng pagnenegosyo, no? Kasi before, pag sinabing costume making, may pera ba dyan? Diba? So, ano yung mga challenges or yung experience mo habang nagsisimula ka palang mag-create ng costume making? Ano ba yung may discrimination ka ba? Or parang, ay, may wala namang pera dyan, wala ka namang may mga naniniwala ba sa'yo during that time nagsisimula ka pa lang? Actually, dito sa bansa natin, napakaraming magagaling na artist, sa totoo lang. And alam mo yung minsan isip mo na parang, kaya ko ba nasabayan yung mga mahuhusay na ating mga costume maker? Kasi ang gagaling, ang uhusay. Parang sa part ko, parang alam mo yung kaba, na parang, Lord, kaya ko ba siyang gawin? Kaya ko ba siyang pantayan? Pero alam mo, isa sa mga nakita ko is maniwala ka lang sa sarili mo na kaya mo siya. Kasi yun lang talaga yung isang sikreto din sa pagnenegosyo ng costumes na yung mga ideas
yung mga naiisip na gustong gawin, huwag kang matakot na gawin siya at hakbangan siya. Kasi doon din naman nagsisimula ang lahat eh. Kapag nagsimula kang maniwala sa sarili mo. In terms of paniniwala o naniwala sa kakayahan mo, naalala mo ba yung unang ginawa mong costume, na unang kliyente, unang nagtiwala sa'yo para gawin mo yung isang costume na ginawa, unang gawa mo na talagang, gawa ko to, ako gumawa nito. Alam mo, sa totoo lang, Sir Marik, sobra akong nape-pressure noon sa paggawa ng mga costumes. Kasi, alam mo yon dahil yun nga, ang daming magagaling na artist. So, alam mo ba na na-experience ko na ginawan ko siya ng costume, tapos tinapon niya sa basurahan yung gawa ko. So, sa part ko, parang, alam mo yun, Sir Marik, na parang, ang sakit, di ba, sa pakiramdam na nakita mo yung costumes mo, hindi nagustuhan, ganon. Pero, sa paglipas ng panahon, Sir Marik, napansin ko na kapag tayo ay sobrang nagpa-apekto sa mga ganong bagay, hindi mo talaga mararating yung bagay na gusto mo. Kaya, yung unang gawa ko ng costumes na tinatanong mo sa akin, sobrang nakakaano yun. Tawag dito, pressure na experience na naranasan ko. Kasi first una. So, hindi madali Sir Marik, kasi yung tiwalang ibinigay sa'yo ng kliyente mo doon sa paggawa ng costumes na yun, na parang, hindi ko, kaya ko ba? Pero still, kung mahusay ka talaga at nasa puso mo yung ginagawa mo, kaya natin, di ba? Ilan taon ka nang gumagawa ng costume making? Nag-start ang costumes 2015. Hindi pa ako nag-aaral ng Bible School that time. So parang 2015, ay nga sa mga pamangkin ko, sa mga kapitbahay, nag-start sa isa-isang daan, 20 pesos. Parang pinupush ko siya. Kasi someday, alam ko itong mga taong to na magiging referral din, yung mag-refer sa akin sa ganitong klaseng larangan ng business na to. So, hindi ako nagkamali, Sir Marik. So, kaya natutuwa ako kasi nandun na, eto na, di ba? Andun na ako sa punto na nagawa ko na siya. So, yun lang, sir. Naalala mo ba yung unang amount na, di ba, gumawa ka ng costume? Ano yung unang pera na natanggap mo nung una mong ginawa yung costume na to? Ang pinakamababa ko, yung costume talaga na panglaban po ang pinakamababa ay 2,500. Yes, mga ganun. Or 1,500, mga ganyan. Mga ganong range po ng presyo ng costumes. And sino naman or ano yung biggest inspiration mo? Bakit ka bakit mo pinasok tong pagko-costume making? Sino yung naging inspiration mo dito? Walang iba syempre kundi yung pamilya ko. Dahil kami po ay hindi naman lumaki sa isang mayaman at magarbong pamilya. Like parang nakakaranas kami ng gutom, ng taghirap, alam mo yun, gagigipit, di ba? And ayoko na kasing maranasan yun ulit. Kaya yun yung naging inspirasyon ko kung bakit pinagpatuloy ko siya kahit alam kong mahirap. Yung inspiration mo doon, no? Parang, paano ba to? Minana mo ba to? O may kamag-anak ka bang nagturo sa'yo? O talagang nagsikap ka lang para pasukin tong costume making? Yung mga tito ko kasi mahilig din sa crafting. Like, marunong silang mag-drawing, pero hindi nila sakat sa mga pagka-cut ng mga kung ano-ano. Pero hindi kasi nila yon hindi nila yon talagang pinorsu. So, nung nakita ko na meron akong talent sa ganun, why not, di ba? Tinry ko siyang gawin. And, ayun, natuwa naman ako dahil nagkaroon naman ng resulta yung aking naging desisyon that time. And di ba sabi mo kanina, nag-start ang pagnenegosyo mo sa costume making, di ba? Yes, sir. So paano nag-transition into event? Paano to? Parang ikwento mo nga Actually, sa na sobrang nakakatuwang experience dahil nagkaroon ng pandemic that time. Way back 2019 ata ito. And hindi ko malilimutan yun dahil natigil ang mga school, nawalan ng kabuhayan ng karamihan, di ba? And syempre, apektado din ako doon dahil walang school, walang event. Dahil yung mga costume na ginagawa ko ay mga pang-school events like pang-buwan ng wika, Nutrition Month, ganyan, mga United Nation costumes, ganyan. So, nung natigil yun, grabe yung challenge sa akin that time. And ayun, naisip ko na, Lord, ano ba yung pwede ko pang gawin na negosyo para para magpatuloy pa ulit na ako ay kumita. So, that time, no, nagkaroon ng, tawag dito, ng pandemic,
nakikita ko, napapansin ko na marami pa rin may mga nag-e-event, may mga nagbe-birthday sa loob ng bahay. Di ba kasi nauso yun yung sa loob ng bahay na lang mag-celebrate, ganyan. And nagpapaayos pa rin sila. Kasi that time kasi, nung pinasok ko po yung event, yun yung time na na patapos na yung pandemic. Kaya that time, dun ako nag-try. And yun nga, kumausap ako ng isang kliyente. Ito yung nakakatawang istorya ko dyan sa event styling na yan. Na pumasok ako sa isang page ng isang event stylist, yung parang mga nag-event, ganyan. Tapos, meron ako nakausap doon na kliyente. Tapos tinanong niya ako kung kaya ko daw bang gawin to. Since wala pa akong profiling, binigyan ko siya ng costume. And gulat yung client ko, sabi ng client ko, "Sir, bakit costume yung binigay mo sa akin? Kailangan ko backdrop." And sabi ko, "Ma'am, nakita niyo ba kung gaano kasinsin yung costume? So, kung kaya ko siyang gawin, edi kaya ko din yung backdrop." Yun. Tapos sabi niya, "Sige sir, try natin. Subukan natin." Ayun, nag-start ako sa 5,000. Then, lahat ng costumes ko, syempre may mga doon may mga dahon-dahon. Pinagtatanggal ko po yung mga props na galing sa costume. Tapos ginawa kong centerpieces. And nakabuo ako nun. First time ko nun, Moana yun that time. So parang, sabi ko, ang galing lang. Kasi, into costumes, tas napunta sa event, parang, yun, doon ako nakapag-transition. And after nun, nagkaroon na ako ng mga referral, yung marami na sa akin nag-PPM, kung kaya ko daw ba yung ganito, ganyan. And tinry ko at nakakatuwa, natapos, nagagawa ko siya. And, hindi lang sa nagagawa ko siya. Alam mo yun, parang may mga unknown na tao na nag-PPM sa akin na nag-inquire, tapos galing pala yun sa mga unang kliyente ko. So yun, ganun siya sir, ganun siya. By the way, mga kawan negosyo, si Mark Tanyedo po ay isang kaibigan ko rin po way back 12 years ago. Naging classmate ko siya sa Bible School. And to add doon sa pagnenegosyo mo o sa pinasok mo yung event na to, during that time kasi, alam ko nakasama kita and nakita ko, na witness ko kung paano yung naging laban mo, yung challenges, yung struggle mo sa pagnenegosyo, So, paano mo hinahandle o paano mo hinaharap yung nag-start ka pa lang sa pag-event mo And during that time, nasa Bible school tayo. So, paano mo siya binabalance na pumapasok tayo sa school, tapos the same time may nagra-racket ka pa sa event, paano mo siya hinahandle doon? Actually, wala kaming, yun nga, katulad ng sabi ko kanina, wala kaming sapat na kakayahan para masuportahan ako ng pamilya ko sa negosyong ganito. Kasi, guys, kung mapapansin niyo, ang mahal po ng mga gamit sa event, yung ilaw, yung backdrop. And sa part ko, ang hirap pa kasi nag-aaral ako, di ba, nag-aaral tayo, tapos paano kung mangyayari mapagsasabay siya? And nakakatuwa kasi kahit na nalilate na ako sa school, pinagbibigyan ako ng ating mga professor, 'di ba, na magpatuloy doon sa na magpatuloy pa rin ako sa paggagawa ko ng mga ganap ko, yung mga event ko, yung mga costumes ko. And yun, sobrang hirap pagsabayin niya. And nakakatuwa kasi yung sa costumes, doon ako kumukuha ng aking mga pang-invest doon sa gamit para sa event. Yun. Kaya sobrang thankful ako na nagawa ko yung bagay din. At sobrang thankful ako na dahil sa costume, hindi naman po tayo malaking negosyante, maliit lang din naman tayo na nagsimula. And magkano lang din ang kinikita sa costumes, sa totoo lang. And nakakatuwa kasi paunti-unti, alam mo, 500, bibili ko ng bulaklak, alam mo yun, 500, bibili ko ng tela, ganun. Paunti-unti, yung buong bahay na inuupahan ko, napuno ko siya, sir, ng gamit, and hindi ko in-expect yun. Sobrang thankful talaga kay Lord. Thank you po. And yun, in terms of business side naman tayo, Siyempre, nagsisimula ka palang magnegosyo. Paano mo to pinapresyon sa mga client mo pagdating sa costume, pagdating sa event? Paano ka nag-handle kung paano mo sila pinaprice? So, depende ba to sa client o depende ba to sa kung magkano ibibigay nila? Paano mo to hinahandle? Sa totoo lang, hindi ako after sa pera. Hindi ako siguro ako sa aking sariling opinion, ay kung may compassion mo talaga ang isang bagay or gusto mo talagang gawin ang isang bagay, minsan hindi din naman
kung magkano yung pinipresyo. Minsan, alam nyo po ba, Sir Maric, na naranasan ko na hindi mabayaran. Yung mga tinatawag na tie-up, na gagawin mo siya ng walang bayad, ng libre, and ipopromote nila yung gawa mo. Naranasan ko din yun, yung mga ganong bagay. And also, naranasan ko rin talaga yung may client talaga na hindi talaga ako binayaran. Na alam niyo yun, sir. Pero kahit na ganun yung mga nangyari sa akin, alam ko naman na charge to experience ba na tawag natin sa ganun, na parang alam ko na after nito, magiging okay naman yung negosyo ko na marami pa rin namang susuporta sa akin. And ang hirap nung ganun, sir, na ganong experience na hindi ka nabayaran, na, 'di ba, na alam mo yun, kahit na alam mo sa sarili mong dehado ka, ganun, ayun, nahihirapan ako. And yung kung about sa presyo yung tinatanong mo, sir, kasi tinitingnan ko lang kung magkano yung budget sa gamit, tapos kung ano yung tamang labor para sa akin. Siyempre, tinatry ko yung pangmasa na rate para makaabot yung ating mga kababayan or ating mga, 'di ba, mga client natin na gusto din naman maranasan yung event. Gusto rin naman maranasan yung magkaroon ng backdrops sa kanilang birthdays, ganyan. So, tinry kong babaan. Siguro, yun nga, umabot ako ng 2,500 lang, ganyan. 1,500 lang, yung mga ganon. Sabi mo, binavalue mo yung lahat ng customer mo. At the same time, sabi mo, doon ka nakatingin sa quality over quantity. No? So, sabi mo, binababaan mo at hindi ka tumitingin sa kliyente kung mayaman ba to o mali. In terms of cash flow, no, kumikita ka ba doon? Kasi yung yung cash flow, kung yung siyempre, 'di ba, kung ito lang yung price mo, halimbawa 5,000, no. So, may kinikita ka pa ba doon? Kung ikaw ay nagsisimula pa lang sa negosyong ganyan, siguro masasabi kong yes, kumikita ako kasi hindi man sa financial, nakikita ko yung mga gamit ko dumadami. So, I think sa bagay na yun, oo, kumikita ako. And yun nga, nababayaran ko naman yung mga bills ko at yung mga kailangan ko pang ibang bayaran. Kaya I think, oo, kumikita ako, sir. So, sabi, di ba nga, lahat ng negosyo to, may mga challenges, no? Sa pagninegosyo mo dito sa event and sa costume meeting, ano yung pinakamatinding nangyari sa'yo na hindi makakalimutan? Bukod sa sinabi mo kanina, yung hindi ka binayaran, may mga client ka na ba dito sinabi, ang pangit ng gawa mo, na hindi sila nasatisfy sa gawa mo, or may mga ganun ka ba na-encounter na client? Yes, meron din, Sir Maric. And doon ako, naniniwala kasi ako na hindi naman kasi lahat ng tao ay kaya nating i-please, or yung alam mo yun, hindi naman tayo pare-parehas ng taste pagdating sa styling. So, kaya dahil doon, natutuwa ko, gumagawa ko ngayon ng layout, may mga mock-up ako na yung layout na pinapakita sa kanila para at least hindi pa nagsisimula ang event or hindi pa kami nagsiset up, alam na nila kung ano yung magiging itsura ng magiging output ng aming backdrop, ng aming gagawin. Yun yung isa sa mga natutunan ko sa paglipas ng panahon. Kasi noon, parang nag-rely lang ako. Parang kung ano lang maisip ko on the spot, ginagawa ko siya. Pero ngayon, yun na yung parang naging yung naging technique ko na gagawa mo na layout, papakita kay client kung nagustuhan, and papalitan kung ayaw, yung ganun. Para maiwasan yung mga reklamo ng kliyente. So, ayun Sir Maric, yung natutunan ko sa bagay niyo. Sinabi mo kami do. So, nung nag-i-start ka pa lang sa negosyo, may mga kasama ka ba dito sa pagde-decor, or ikaw lang, or sino-sino yung mga kasama mo dito? Noong una, ako lang talaga, Sir Maric. Ako lang ang gumagawa ng mga pagde-decor, ng mga backdrop and costumes. And sa paglipas ng panahon, habang dumadami din yung kliyente at lumalaki yung demand, 'di ba, sa event, iyon, kailangan ko na ng mga tao. And ayun, for now, tinutulungan ako ng mga kaibigan ko na pag off nila, kasi usually tuwing weekend lang naman nagkakaroon ng event. Sabado, Linggo, yun yung mga araw na walang pasok yung mga kaibigan ko, and yun, nakakatuwa kasi sumasama sila sa akin sa event, and nakakatulong sila sa akin ngayon doon sa event, sa paggawa ng mga backdrop. So, di ba, ilan taong ka na ulit nag-i-event at nagko-costume meeting? Ang costume po ay nag-start ng 2016.
And ang aking event ay nag-start nitong 2022 or 2021, mga ganyan po. So, ilang taon na After siya? pandemic, sir. So, ilang taon na siya? Mga 4 or 5, pa 5 5 years na pa. rin, no? Opo. So, nung mga 5 years na to, no? Nung may nakaramdam ka ba ng burnout o parang gustong-gusto mo ng suko to kasi parang feeling mo nakakapagod na, feeling mo paulit-ulit na lang. Sa tingin mo, ano yung nag-udyok sa'yo para magpatuloy? I think, Sir Marik, lahat nakakaranas ng ganito. Na na-burn out ka. Like, parang paulit-ulit, parang walang nagiging progress or walang nangyayari sa ginagawa mo. Pero kasi, ang akin, kailangan consistent ka din pagdating sa ganitong klaseng business or siguro sa kahit anong klaseng negosyo na kapag huminto ka kasi, alam mo yon Sir Marik, maraming pwedeng mawala sa'yo. And kapag tinamad ka na gawin ng isang bagay, pangit na rin yung lahat ng magiging resulta. Kaya ako, pinipilit kong gawin siya kasi may pangarap ako Mataas yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Marami akong mga gusto pang gawin para sa family ko. So, kahit na mahirap, Sir Marik, ginagawa ko pa din siya ng may puso. And lagi kong inaalala and lagi iniisip na bakit ko ba inumpisahan tong negosyong to? Yun yung laging tanong sa akin. Na bakit ko siya inumpisahan? Bakit ko siya ginawa? And gano'n na lang ba, natitigil ako. So parang sa part ko, Sir Marik, sobrang alam mo yun, sir, sayang yung panahon na ginugol ko sa negosyong to. So, yun, gano'n siya, sir. Sinabi mo may pangarap ka. Bilang isang Mark Creation, so ano ba yung pangarap mo? Kasi sabi mo nga, di ba, kailangan mo lumaban. Paano mo tinitingnan yung pangarap mo sa negosyo mo? Sir Marik, ang hirap maging mahirap dito sa bansang Pilipinas. Naiiyak. Ang hirap maging mahirap dito sa bansa natin. 'Di ba? Eh napakarami kasing mga ganap sa anyway, parang Sir Marik, kapag hindi ka nagtrabaho, hindi mo sinipagan, hindi mo hinusayan kahit na nakapag-aral ka man o hindi. Dito sa bansa natin, sir, ang hirap maging mahirap. Sobra. Kaya talagang nagtatry ako na alam mo yun, sir, yung gigising kahit sobrang aga, yung set up madaling araw. Ayoko na, sir, maranasang magutom. Ayokong maranasan din ng pamilya ko na magutom, sir. Hindi nyo isang bagay, sir, na nag-uudyok sa akin kung bakit ko pinagpapatuloy kahit nakakapagod. So, ayun, sir. Ayun talaga yun, sir. Yung isa sa mga nag-aano sa akin. Parang yung papaalala, yung kahirapan talaga. Ayun, sir. Ayun, sir. Di ba nga sabi mo, lalo na kapag ikaw yung may-ari ng pagnenegosyo, mahirap na parang kailangan mong gumising. Kailangan mong gumising kasi parang, syempre, mataas yung expectation lalong-lalo sa'yo ng kliyente mo. Syempre, may mga taong umaasa sa'yo, di ba? So parang, minsan syempre, sa pagnenegosyo rin, hindi maiwasan yung pagkakamali, di ba? So, minsan nagkakamali tayo. Ano yung mga aral na natututunan mo nung nagnenegosyo ka, lalong-lalo na syempre na may pinagdadaanan ka at the same time, paano mo siya yung mga learning from your mistake nga, di ba? So, paano mo siya nagiging motivation sa'yo para magpatuloy ka? Alam mo, pag sapit ng gabi, bago ako matulog, kinakausap ko at ina-assess ko yung sarili ko kung ano ba yung mga nangyari sa buong araw. And sa dami ng mga nangyari sa akin kung paano ko siya hinaharap, yun ba ang tanong mo, Sir Mario? Yun nga, bumabalik lang din ako sa tanong kung bakit ko ba siya sinimulan. Okay. So, may time ka pa ba para sa sarili? Yes naman. Ang ginagawa ko kapag ako'y naboboard, manonood ng sine, ganyan. Imimit ko yung mga friends ko. Kasi, syempre, kapag puro trabaho tayo, Sir Marik, hindi magiging balanse ang buhay. 'Di ba? Maaring ma-burn, yung sinasabi mo kanina na mababurn out yan, 'di ba?
posibleng mangyari sa iyon kapag hindi mo binabalanse yung ano, 'di ba? Yung buhay. Kaya tinatry ko, Sir Marik, tinatry kong makipag-meet pa din, makipagkita pa din sa mga kaibigan ko. Kahit na minsan may pagka-busy. Ayun, ganon. Right. So sa mga para sa nagsisimula na maliliit na kapital katulad mo no Mark. So ano yung pinakamagandang diskarte na natutunan mo sa pagnenegosyo mo sa costume making at the same time sa event? Yung paano mo hinahandle yung finances mo? So kapag kumikita ka, bibili ka ba agad or kinikip mo agad ba ito? For now, Sir Marik, kasi since kahit na tayo, kahit ako ay matagal na sa negosyo, marami pa rin mga gamit or marami pa rin akong kailangan ni-invest na gamit. Kaya ang ginagawa ko, kung ano yung mga kinikita ko sa event, ay yun yung ano, sir, yun yung mga pinambibili ko ng mga gamit at pinang-i-invest ko sa gamit. Kaya, kung tinatanong mo, sir, kung ano nangyayari doon sa kinikita, ayun, napangbabayad naman siya sa mga bills. And hopefully, sir, etong darating na taon, itong next year, 2027, ay makapag-open din ng bank, yung mga ganun, and makapag-apply sa mga SS, PhilHealth, mga ganun. Kasi, syempre, nagdinegosyo tayo di ba? So, wala tayong katulad ng kumpanya na papasok ka sa SS, yung mga ganun, ano ka sa PhilHealth. So, yun yung isa sa mga laging pinapa-remind sa akin ng mga tita ko na, Mark, pag nagnegosyo ka, kumuha ka din ng mga ganito, ng mga SS, ng PhilHealth, ng mga ganyan, para at least kahit papaano, maging kung sakali mang magkasakit or ganyan. So, ganun ko siya, sir, ganun ko pinaghahandaan ngayon yung kita na mga darating pa sa akin sa mga susunod pang taon. So, ayun, sir. Sa mundo ng costume making, no, tsaka sa event industry, marami ka diyang kompetensya for sure. Yes, sir. So, lalong-lalo na sa online, tama, no? So, bilang isang batang negosyante, paano mo pinapakita yung unique, sinabi ko, gawa ko to, Mark's Creation yan. So, paano ka nakikipaglaban, lalo na ngayon, lalo na grabe yung pamurahan, pagandahan, so paano mo siya hinahandle sa ganong factor? Meron nga sinasabi, sir, na kahit gayahin ka, 'di ba? Kahit na may mga tao na, alam mo yun, gawin din yung ginagawa mo, yan. Iba pa rin kapag kamay mo mismo ang humawak sa isang obra. So, ganun ko pinangahawakan, sir, and ganun ko bina-value yung aking mga nagawa. So, siguro sa ganung bagay din ako minahal ng aking mga kliyente na kahit na medyo nagtataas yung aking mga rate dahil nga sa mga bilihin ngayon, ay sa akin pa rin sila lumalapit kasi laging yung puso andoon sa ginagawa ko, sir, and yung passion ko. Kaya siguro I think yun yung isang edge ko kung bakit ako nagpapatuloy at kung bakit tinatangkilik pa rin ng mga client ko yung aking mga ginagawa. So, yan, no? Gaano kalaki yung naging tulong sa'yo ng social media and digital marketing para mas lalo pang ma-expand pa yung negosyo mo? Sobrang laking naitulong ng social media, sa totoo lang, Sir Marik. Dahil social media din ang naging paraan para tayo ay mas makilala. And yun nakakatuwa kasi sa pamamagitan ng mga pag-share ng mga post, pati nga TikTok, kahit hindi naman ako nag-vlog, pinasok ko talaga siya, Sir Marik. And ang hirap pa lang gumawa ng content everyday. Yun, doon ko naiintindihan yung mga vlogger na ang hirap pala, parang natutuyuan ka wala ka lang maisip Pero wala, since pinasok ko siya, kailangan masaya ko siyang gawin at para at least ito yung gusto ko yung makilala So, kailangan gawin. Yun, sir. Kaya, malaking bagay ang media. Malaking bagay ang Facebook, ang TikTok, ang Instagram, yan, sa pagmamarket ng aking negosyo.
So, ganun siya, sir. Ano, para din no sa mga baguhang nagnenegosyo sa event and Apo. costume making, ano ba yung pwede mong bigyan ng tips or tools sa pag-uugali, lalong-lalo na kapag haharap ka sa mga client? So, ano ba yung pwede mong bigyan kami ng tips? Ano ba to handle dapat ba? Kailangan nakangiti ka kahit nakakainis sa si client. Tapos kapag may binigay kang layout, tapos biglang na-reject, ano yung mga ginagawa mo? So, parang tips para sa mga gustong magnegosyo. Ayun, sa lahat ng gustong magnegosyo, ang tip ko, syempre unang-una, maging consistent ka sa ginagawa mo. And dapat kung ano yung talent kung ano yung obra mo, like for example, ito maganda siya ngayon, hindi siya nababago-bago. Hindi parang bukas pangit na yung gawa mo. Ganon. Isa sa mga ano ko yan, sir, na maging consistent ka kung sa mga magagandang ginagawa mo. And tip, 'di ba, sir, sa pagnenegosyo. And ayun sa mga negosyante diyan na always lagi mong i-value yung sarili mo na hindi ka lang pang ganitong presyo. Meron ka ding, alam mo yan, sir, sa paglipas ng panahon kasi ang skills, 'di ba, and talent talagang ano mo siya eh. Tawag dito, yung nabibuild mo ng maayos at maganda. So, yun, sa ganong bagay, kung ikaw ay hindi humihinto na ginagawa ang isang bagay, maraming ideas na papasok pa sa'yo sa mga susunod pang taon. So, kaya yan, maging consistent ka lang talaga. At saka, syempre, always lagi magpapasalamat kay Lord. Yun lang talaga. Dahil sa Bible school ako nag-aral, yun talaga. Lagi ko kinoconsider ang Lord sa lahat ng ginagawa ko. Yes. And yung mga plans ko sa mga susunod pang taon, laging siya. Laging siya yung nilalapitan ko. Laging ang Panginoon. And ayun, kung tips lang din, may mga bagay talaga na nakakapagod. Pero lagi mong isipin na saan ka ba nagsimula? And ano ba yung, bakit, yun nga, paulit-ulit Yes. ako. Ano ba yung, bakit siya sinimulan? Di ba? Anong pinaghugutan? Bakit mo to ginawa? Bakit mo to sinimulan? So, yan yung nagpapaalala lang sa akin, Sir Maric. And, ayun nga, again, hindi naman ako sobrang after sa pera. Yung passion. Yan, magandang magnegosyo na nasa puso mo yung ginagawa mo at mahal na mahal mo yung ginagawa mo. Kasi kapag mahal mo yung ginagawa mo, kahit nakakapagod yung negosyo mo, magpapatuloy yan. So, yun yung isa sa mga tips ko sa iyo. So, napakaganda sinabi mo na kahit ang ganda ng plano mo sa negosyo mo, no, ang ganda ng nakakoncrete na yung plano mo, pero kung hindi to plano talaga ni Lord, no? So, hindi talaga mangyayari. Yes, Napakaganda, sobra. So, sa mga aspirant natin na gusto magnegosyo, no? So, sabi mo, pag always na napapagod ka, always go back to your first love. Bakit mo to ginawa? Bakit mo to sinimulan, no? So, moving forward tayo, no? 5 to 10 years from now, paano mo tinitingnan yung negosyo mo sa Mark's Reissue? Ay, in Jesus' name, mayaman na ako. Wow, clean. Diba? In Jesus' name, yan talagang, ay, nako, Sir Maric, parang, ano yan eh, ang faith natin, di ba? Alam mo sa sarili natin, alam ko sa sarili ko kung ano yung kakayahan ko, di ba? Kung ano yung kahinaan ko. And naniniwala ako, darating ang araw, nayayaman ako. Maraming mas malalaki pang mga businesses ang matatayo ko. And ayun, umabot na nga po tayo sa ganito, Sir Maric. 'Di ba? Na-interview na nga po tayo sa ganito. So, I think ito yung pasimula. At 5 years from now, siguro nakikita ko na may mas magandang buhay, mas maganda yung mga event na aayusan ko, mas malalaki. And yun, talagang pinangahawakan ko yun, Sir Maric. Sabi mo, lumaki na to. So, bago to pumasok ka sa negosyo, mayroon ka na bang business site or nag-aral ka ba sa pagnenegosyo or ano? Actually, hindi talaga ako nag-aral, Sir Maric, ng college. So, ako ay high school lamang na nakapagtapos. And, alam mo yun, sir,
yung mga friends ko na nakapag-aral ng college, sobra akong nape-pressure Sir Marika. Na parang sila, ang gaganda ng mga trabaho nila, tapos ako, ito yung parang ako, parang paanong mangyayaring mapapantayan ko yung kinikita nila, ganun. Pero yun, naniwala lang ako sa sarili ko na kaya ko siya. Kaya ko to, kaya mo yan, Mark. So, ayun, isa yun sa mga, sa akin na, that time talaga, sobrang, nagtiwala lang ako sa sarili ko, sir. Yan lang talaga, sir. Kaya yung pag-aaral, talagang hindi, I think hindi, kung hindi ka man makapag-aral, kung hindi ka man nakapagtapos ng pag-aaral, hindi naman yun hadlang para ikaw ay umasenso. Nasa sayo yon. Ikaw ang gagawa ng sarili mong kapalaran. And ikaw ang gagawa ng buhay na gusto mo. And ayun nga, kung sisimulan mo siya ngayon, hindi bukas, ngayon, I think, may magandang bukas din para sa'yo. So, yun lang, sir. Disclaimer lang din sa syempre, hindi naman natin nilalahat Yes, na po. yung mga nakapagtapos, tapos ito yung Opo. na napuntahan nila. Pero pwede rin pala, na kahit hindi ka pala nakapag-college, pero kapag porsigido ka, o yung gusto mo yung ginagawa mo, pwede ka rin mag-success sa kung ano yung larangan na pinili mo. In-add lang sa, para sa Yes, po. pagtatapos natin, kasi usually kasi, lalo na sa pagnenegosyo kasi, or normal na trabahador, lalo na ngayon na tumaas yung minimum wage dito sa Metro Manila. So paano mo siya tinitignan na yung sapat ba yung kinikita ng isang ordinaryong trabahador sa pagnenegosyo? So parang bakit mas pinili mong magnegosyo kaysa maging trabahador? Walang problema kung ikaw ay nagtatrabaho habang nagdenegosyo. Sabi ko nga sa ate ko, actually, nung bago mag-start ang event, inaaya ko yung ate ko. Shout out sa ate ko dyan. Inaaya ko siya na magnegosyo. Then, mayroon siyang fear na, kaya ba? Kasi nagkatrabaho ako at ayaw niyang, alam mo yun, parang kapag binitawan ko yung pagtatrabaho, baka kasi hindi ako, alam mo yun, parang, ang negosyo kasi, kailangan ready kang malugi, di ba? Ang negosyo kasi, dapat ready ka na maraming changes, Sir Marik. And may mga worst na pwedeng mangyari sa'yo sa pagdenegosyo mo. So, ayun, mabalik tayo dun sa tanong mo na about Mas sa... pinili mong pagnegosyo Oo. kaysa maging normal na trabahador. Yes, pinili ko ang pagnenegosyo kasi ito yung passion ko. Ito yung heart ko. And andito talaga yung ko. I think dito talaga yung linya ko. Kasi ako kasi yung tipo ng tao na, pero na ako ay talagang saludo sa mga nagtatrabaho. Especially yung umaabot ng 10 taon sa trabaho, ganun. Hindi lang siguro ako, Sir Marik, nasanay kasi na nagigising, same routine, gigising sa umaga, tapos ganito yung gagawin. Pang field ako Sir Marik. Doon ko nakita yung sarili ko na pang field ako na hindi ako sanay na, for example, kasi nagtry akong sa isang fast food, nagtrabaho na araw-araw burger gagawin mo. Alam mo yan, araw-araw magluluto ka ng fries. Hindi ako sanay na araw-araw ganun yung ginagawa ko. At kasi parang ginawa ko siya kasi kailangan kong kumita, sir. And ayun, kaya ako nabibilib sa mga nagtatrabaho. Pero yung sa negosyo, nagnegosyo ko kasi ito talaga yung gusto ko, sir. Ito talaga, sir. And nakakatuwa kasi may nangyari naman dun sa decision na ginawa ko. Kahit na alam kong suntok sa buwan na kumita ako sa decision ko na yun. So, ayun, sir. So, sabi mong gusto mong ginagawa, Sa pagtatapos natin, So, ano yung gusto mong matandaan ka ng tao, lalong-lalo na sa mundo ng pagko-costume making, sa mundo ng event industry? Ano yung gusto mong matandaan ng tao sa'yo, lalo na yung mga kliyenteng nakiki-negotiate sa'yo? Gusto kong matandaan nila sa akin ay yung kung paano ako, yung worth ng ginagawa ko, yung mga ginagawa ko na mga obra, ay gusto kong makita nila na ito ay galing sa puso.
sir. Hindi siya, maraming mga stylist ngayon na parang dahil sa trabaho, ginagawa nila to for the sake na kailangan lang nilang kumita. Isa sa mga bagay na gusto kong matandaan ng mga kliyente ko, yung, parang pag ginakita nila yung obra na to, okay, alam ko si Mark to. Kasi, pulido siya gumawa. Gano'n, di ba? Maayos siyang gumawa, matibay yung ginagawa niya, yung mga ganun, sir. Isa yun talaga, yung may puso ka doon sa ginagawa. Yun talaga isang gusto kong matandaan nila sa akin na yun yung isang bagay na I think hindi ka bibitawan ng kliyente mo kung binibigay mo yung best mo doon sa ginagawa mo. So, ayun, sir. Yan, so sabi mo nga, gusto mong ginagawa mo, yung tiwala sa'yo, yung worth na sinasabi mo. So para sa pagtatapos natin, may mga dapat ka bang pasalamatan, promote, yung page, or sa mga soon client mo na darating. So we claim na dadagsa after na ma-interview ka dito sa One Pilipinas. Ayun, maraming salamat po. Siyempre, sa mga unang nagtiwala sa akin, siyempre sa family ko, sa mga kapatid ko na sinasamahan ako sa setup. Thank you rin sa mga kaibigan ko na nag-book sa akin, 'di ba? Kahit 'di ba nga, ayun nga sinasabi nga na may mga kasibihan nga, 'di ba? Ang unang mag-support sa iyo hindi yung friend mo, hindi yung ano mo, 'di ba? Pero yun, thank you kasi hindi ko yun naranasan sa aking mga kamag-anak dahil full support sila sa akin, sa mga pinsan ko, sa mga tita ko, mga tito ko. Thank you po sa inyong lahat. And also, syempre, sa mga clients ko na hanggang ngayon, 2016, hanggang 2026 na, Sir Maric, umabot na tayo ng dekada. Pero, still, di ba, andyan pa rin sila at nananatili pa rin sila. Tumaas man yung rate, bumaba, or ano mangyari sa Mark's Creation, ay nakamasid sila. At may mga unknown, Sir Maric, nagpapasalamat ako doon sa yung mga taong hindi ko kilala. Tapos biglang, Sir, gawa ka pa ng video kasi natututo kami sa sa mga tutorial mo. Kasi gumagawa po ako ng mga tutorial sa TikTok. Thank you sa inyo. Kasi hindi ko akalain po na makakarating ako sa ganitong platform na ma-share ko, maibabahagi ko po yung naging karanasan ko sa pagnenegosyo. So, yan lang, sir. Thank you po. Siyempre, dyan nagtatapos ang ating kwentuhan kay Mark, no? So, follow nyo lang ang kanyang page sa Mark's Creation. At ito ay discarding pangkabuhayan for today. Thank you for joining us. Huwag kalimutan i-like, follow, at i-share ang ating episode para sa marami pang business tips. I'm Maric Gal, reminding you na ang diskarte ng Pinoy, tagumpay ng bayan. A sense of